Ganito katindi ang baha noon, grabe. Umabot ng 19 meters. Nagmisto lang submarine tuloy yung train. So dito, ginagawa itong flood control project, ang Pasig Marikina River Channel Improvement. Isa sa pinakamalaking flood control project at ito ay pinunduhan din ng JICA o itong Japan. Ang layunin nito, ito yung flood prevention, dredging at widening, paglalagay ng dike at flood wall. Ito mga flood wall, ito yung matataas na pader sa gilid ng ilog para hindi umapaw ang tubig sa mga kabahayan. Itong dredging, hinukay ang ilog para mas lumalim at pinalapad ng daluyan ng tubig. Ngayon, ito na yung latest update. Diba? Ang laki na. May mga bagong retaining walls na dito na mas mahaba at dito sa kabila naman yung ginagawang dredging. Nandito na tayo ngayon sa Marikina. Dito malapit sa Marikina River. May bago na pala sila nilagay, no? Para to sa mga namamasyal dito, guys. No? Alam niyo ba na ang Marikina isa sa mga pinakamalinis na area ng Metro Manila. So update tayo ngayon dito sa ginagawang flood control project dito sa Marikina River. Ay guys, oh. Yung retaining wall simula dyan sa ilalim ng tulay, dito meron na. Sakto to guys kasi ilang months na lang, panahon na naman ng tagulan. Hanggang dyan na yung ginawa nilang wall. Big improvement. Tapos dito sa baba naman, ginagawa pa ulit to, yung bagong wall niya. Mas tinaasan na siya kasi minsan dito guys, yung baha dyan, yung level ng tubig, umaabot hanggang level 19 or worse hanggang 20. Dami, no? Wala, nakabakod na dito. Yan yung bagong wall niya, oh. Mahaba na siya. Itong Marikina River, isa ito sa talaga mga apektadong lugar kapag nagkaroon dito ng bagyo. Alam nyo dito guys, sa lubog to lahat dito. Kapag may naiwan man ng sasakyan, wala yung washed out talaga lahat yan. Maganda, oh. Big improvements. Ayun sila rin ng SM Marikina. Tinaasa na yung wall guys, big improvement, no? Dati kapag may bagyo, pupunta tayo dito, yung tubig apaw talaga. Ano? Ayun yung pakontrang baho, oh. Ayun ang bagsik yung Japanese contractor guys. Ginagawa na rin sa kabila. Malalim na rin, oh. Ayun, patuloy na dredging. Ayun na yung ginawa nilang retaining wall ay nandito na malapit sa may yan, ilalim ng daanan ng train. Siguro mga 3 months from now, yan naman yung panahon ng tagulan. Dito natin makikita yung tibay nitong guys, bagong retaining wall, no? Malamang di na pasukin to ng baha to dito sa SM. Dati parang dagat talaga yung libutan niya, no? Ano? Ito bukas pa dito pero malamang tatapusin na siguro yan.
At ito na po yung ginagawang Pasig Marikina River Channel Improvement. Grabe, ang laki ng pinagbago, no? Yung mga wall dito sa kaliwa at kanan, yan yung maging protection. Kasi dito sa kaliwa, yan, puro mga establishment, puro mga kabayan. Dito sa kanan naman, kwanto kalsada. Kapag binaha to, hindi rin makakadaan yung mga sasakyan, no? Sa pinaka main objective pa rin yung flood prevention para maiwasan ang malawakang pagbagay ng nangyari nung bagyong Undoy tsaka Ulysses. Itong dredging at widening, yan yung patuloy. Parang kuha na rin to parang maintenance kasi pag nagkaroon ng ulan, napupuno ulit ng mga silt or yung mga burak dyan kasi dala yan sa mga ibang lugar. Yung dike at flood wall, yan naman yung chinecheck na lang na kung after maranasan yung matinding baha kasi minsan pag malakas yung impact lumalambot, pero ito mukhang matibay naman to. So ito na po yung latest, ito na yung daanan ng LRT1. Makikita mo meron ng ginagawang retaining wall dito, malapit na. Kita mo yung area na yan, talagang burado, sirado talaga yung kalsada, kaya huwag kayo mag-iwan ng sasakyan dito, lalo na pag mga June, July, yan delikado na yan kasi panahon na ng tagulan. At ito naman yung itsura noon, di ba? Tingnan mo, nagbistulang dagat yung Marikina River. Ganyan katindi yung baha noon, no? Tsaka ano mapapansin mo dito? Puno ng basura. Yan yung sinasabi ko na kapag patuloy yung pagtapon ng mga basura, lalo na dito sa area ng mga river, maril, lahat yan, papunta yan sa labasan, no? Tingnan mo. So ito yung wall na hindi pa tapos, pero no? Parang ito na ito yung maximum. Lampas 19 feet na to